Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So sa video na to, ating pag-uusapan kung kamusta na nga ba ang ating Aerox PT sa loob ng 6 na buwan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala sa channel ko, please click subscribe button at click mo na rin yung notification bell kung interesado ka sa mga motovlogging content natin. Bago ang lahat, background check muna tayo dito sa ating gamit-gamit na unit. Ito po ay Aerox V3 standard version. Nabili ko siya noong September 3, 2025. Ang kanyang current odometer ay 5,196. Regarding naman sa kanyang kilometers per liter, siya ay naglalaro sa 36.1. Medyo matipid siya kumpara sa Raider card na gamit-gamit natin. Pero pansin ko sa ibang mga Aerox V3, naglalaro sa 40 km per liter. Kaya mas matipid-tipid yun kaysa dito. Sana all na lang talaga. Sa mga lugar naman na napuntahan na itong ating Aerox V3, siya ay nakarating na ng Tagaytay ng 2 beses. That time, meron tayong back ride. Okay naman yung naging performance niya. Medyo nakakangalay nga lang ng bagya kasi siyempre hindi naman ganun talaga ka-relaxing yung position dito sa ating Aerox V3. Tapos nakarating na rin siya ng Dinggalan. Yung mga pagkakataon naman na yun, ako lang mag-isa, wala akong angkas. Pero meron akong kasama na naka PCX. Doon ko rin na subukang i-top speed dito ng ating Aerox V3, no? Na pumalo ng 120 km per hour. Ang timbang ko noon ay 89 kilos. Kaya masasabi ko na okay din naman yung takbuhan ng ating Aerox V3 dahil kahit na all stock siya, wala pa napapalitan, wala pa nagagalaw sa kanyang panggilid, nakuha niya yung top speed na kadalasan na hinahanap natin sa mga motorsiklo. Tungkol naman sa mga pinalitan natin dito sa motor na to at ikinabit na pyesa, wala pa po tayong pinapalitan sa kanya mula sa panggilid hanggang sa mga braking system na at gulong. Ganun din sa mga suspension niya. Pero sa accessories, meron na tayong nilagay na cellphone holder, action cam mount, at nagpalit din tayo ng decals para kahit pa paano maging unique tayo sa kalsada, no? So sa pin-maintenance naman itong motorsiklo natin, ang pangunahin natin naging maintenance dito ay syempre change oil, palit ng gear oil, tapos ang gamit-gamit ko nun ay yung Yamalube na langis na may blue core. Tapos itong huling change oil ko, ang ginamit ko na dito sa kanya ay Shell Long Ride. Mas nagustuhan ko yung langis ng Shell Long Ride, no? Kasi mas naging tahimik at matining yung makina niya. Kaya siguro sa susunod na change oil ko, baka mag Shell Long Ride na lang ulit ako. Nalinis na rin natin yung panggilid nito dahil syempre nasa 5,000 kilometers na yung tinatakbo niya. Expect mo na marami ng dumi dun sa ating CVT, kaya dapat lang talaga na linisin natin siya. The rest, wala pa naman tayo nagiging major maintenance dito dahil wala naman nagiging problema itong unit natin. Sunod na natin mga master, syempre yung usaping power and performance dito sa ating Aerox V3. Tulad na nasabi ko kanina, ang top speed nito ay 120 kph. Tukod na yun mga master, at idagdag mo pa na mahabang stretch yun para makuha natin yung 120 kph na yun. Okay naman yung naging performance para sa akin, pero kung naghahangad ka ng extra power, syempre kailangan mo nang mag-adjust ng panggilid or ng pinaka-CVT nya para syempre magkaalaman na at makuha mo yung gusto mong power sa Aerox mo. Sa kanyang handling naman, medyo nakakangalay siya kapag ka long ride kasi hindi naman ganun ka-komportable yung sitting position natin dito kung i-compare natin siya sa PCX at sa NMAX. Pero okay naman na din kahit pa paano dahil sulit pa rin naman siya. Sa braking system niya, still all goods pa rin para sa akin at mas confident akong gumamit ang preno dahil nga naka-disc brake yung kanyang preno sa likod. So suspension naman niya, doon lang tayo medyo nagkatalo. Matagtag pa rin yung pinaka-suspension niya sa likod. Pero based sa experience ko, mas maganda yung play ng suspension niya sa likod kapag ka may angkas. Kasi mas nagbabounce siya ng maayos. Unlike kapag ka solo ride ko lang, na pwede kang ipitik.
Sa mga future upgrades natin para dito sa ating RX V3, unang-una sa listahan natin, syempre yung kanyang rear suspension. Papalitan natin yung mas maganda. Pangalawa, mas priority ko dito sa ating motorsiklo, yung kanyang arangkada. Kaya possible na magpalit din tayo ng CVT set para sa mas magandang arangkada dito sa ating RX V3. Tayo ay magkakabit din ng MDL dito sa ating motorsiklo, no? Dahil kahit sabihin man na naka-projector light sa tayo dito sa pinaka-headlight niya, kapag ka maulan yung panahon at medyo madilim talaga yung daan, hindi pa rin sumasapat yung liwanag niya. So yun lang mga master, no? Sana may nakuha kayong info dito sa video na to. Enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.